Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Sabi nila, ang kutob ng asawa'y parang GPS, bihirang magkamali. Pero noong una, pilit kong pinapatay ang boses sa isip ko. Ayaw kong maniwala na ang babaeng pinangakuan ko sa harap ng altar ay may kakayahang wasakin ng aming pamilya sa loob lang ng isang gabi. Miss Jamay, ako si Mike. Simple lang buhay namin ni Kathleen noon. Mayroon kaming isang anak, si Marcus. Siyang sentro ng mundo ko. Para sa akin, sapat ng pagsisikap ko sa trabaho at ang pag-uwi ko sa masayang tahanan sa Bulacan. Pero hindi ko alam, para kay Kathleen, ang tahimik naming buhay ay parang isang kulungan. Tuwing umaga, akong naghahatid kay Marcus sa school bago dumiretso sa trabaho. Sanay na akong marinig ang maliliit niyang kwento habang nasa sasakyan kami. Kung paano siya napagalitan dahil nakalimutan niyang notebook niya o kung gaano siya kasabik kapag may art project sila. Pagdating ng gabi, sabay-sabay kaming kumakain. Tahimik pero masaya. Akala ko noon, iyon ang klase ng buhay na pinapangarap ng lahat. Payapa, simple at buo. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang unti-unting lumalayo si Kathleen. Dati, kahit simpleng hapunan lang sa karinderya, ay masaya na siya. Ngayon, madalas ko siyang mahuli na nakatulala habang hawak ang cellphone niya. Parang may hinahanap na ibang mundo sa maliit na screen na iyon. Madalas din siyang mainip sa bahay. Kapag nagkukulitan kami ni Marco sa sala, imbis na sumali, madalas siyang napapabuntong hininga na parang naiingayan. Parang umiikot na lang buhay natin dito, Mike. Minsan niyang sabi, habang nakatanaw sa bintana. Bahay, trabaho, anak, tulog, paulit-ulit. Ngumiti lang ako noon. Ganoon talaga kapag may pamilya na. Pero hindi ba't mas okay na tahimik kaysa magulo? Hindi siya sumagot. Uminom lang siya ng wine at ibinalik ang tingin sa labas. Doon ko unang naramdaman na baka may bagay na akong hindi kayang ibigay sa kanya. Nagsimula ang lamat noong isang Webes ng gabi. Nakita ko si Kathleen sa kusina. Bihis na bihis, amoy mamahaling pabango, at halos hindi mabitawan ang kanyang cellphone. Nakasuot siya ng itim na dress na bihira niyang gamitin, at maingat pa niyang inaayos ang buhok niya habang paulit-ulit na tumitingin sa oras. Aalis ako, Mike. Pupunta ako sa bachelorette weekend ni Melissa. Sabi niya, habang tinitignan ng sarili sa salamin. Kumunot ang noo ko. Weekend? Melissa? Akala ko ba isang gabi lang yan? Ipasok si Marcos bukas at may kailangan tayong tapusin na project para sa school niya. Napabuntong hininga siya na parang pagod na sa akin. Dahan-dahan siyang humarap, matalimang tingin. Mike, kaibigan ko si Melissa. Minsan lang naman to eh. Huwag mo naman akong gawing preso rito sa bahay. Hindi kita pinipreso, Kathleen. Pero may pamilya ka na. Hindi na ito yung panahon na pwede kang mawala ng ilang araw nang walang pasabi. Respeto naman. Mahinahon kong sagot, kahit ramdam kong humihigpit ng dibdib ko. Respeto? Napatawa siya ng malamig. Mike, hindi ako nagpapaalam. Nagsasabi lang ako. I am still me. Hindi dahil asawa mo ko'y pag-aari mo ng bawat oras ko. Bago pa ako makasagot, dinampot na niyang bag niya at padabog na isinarang pinto. Naiwan akong nakatayo sa sala habang tahimik na nakasilip si Marcos mula sa hagdan. Daddy, galit si Mami? Mahina niyang tanong. Pinilit kong ngumiti kahit masakit sa dibdib ko. Hindi anak, napagod lang si Mami. Pero ang totoo, ako ang napagod ng gabing iyon. Iyon ang gabing hindi ako nakatulog.
Habang tinutulungan ko si Marcos sa kanyang homework, hindi mawala sa isip kong lamig ng boses ni Kathleen. Parang hindi na siyang babaeng minahal ko. Parang may ibang tao na sa loob ng katawan niya. Mag-aalas 12 na nang makatulog si Marcos sa sopa, habang yakap ang crayons niya. Binuhat ko siya papunta sa kwarto niya, at doon ko mas lalong nararamdaman ang bigat ng katahimikan sa bahay. Walang tunog ng heels ni Kathleen sa hagdan. Walang mahinang boses niya habang nanonood ng series sa sala. Tanging tunog lang ng wall clock ang kasama ko. Sinubukan kong tawagan siya. Isang ring, then drop. Nang mag-message ako, isang simpleng, busy, later, lang ang sagot niya. Hindi ko maipaliwanag pero may kung anong mabigat na pakiramdam sa tiyan ko. Para akong nilalamon ng kaba, kahit wala naman akong konkretong dahilan. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka napapasobra lang ako sa pag-iisip. Kaibigan niya si Melissa. Party lang iyon. Wala dapat ipag-alala. Pero bakit parang may bumubulong sa isip kong may mali? Kinabukasan ng hapon na siya bumalik. Maayos naman ang ayos niya. Pero may kakaiba eh. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Pagpasok pa lang niya sa bahay, dumiretso agad siya sa kusina para uminom ng tubig na para bang umiiwas sa akin. Kamustang party? Tanong ko habang nakasandal sa counter. Okay naman. Napuyat lang. Nag-check-in kami sa hotel sa Makati. Kasi gabi na't mahirap mag-drive. Tipid niyang sagot. Sa Makati? Akala ko ba sa bar lang kayo malapit dito? Saglit siyang natigilan habang umiinom ng tubig. Halos isang segundo lang, pero sapat iyon para mapansin kong may tinatago siya. Pagkatapos, ay nagkibit balikat siya at pilit ng ngumiti. Nagbago ang plano, Mike. Nakakapagod oh. Matutulog muna ako. Hindi na siya naghintay ng sagot. Dumiretso siya sa kwarto, habang ako naman ay naiwan sa kusina. Nakatitig sa basong iniwan niya sa counter. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay namin. Ang dating tahanang puno ng tawanan ni Marcus ay biglang naging mabigat at tahimik. Mula noon, ramdam kong may pader nang namamagitan sa amin. Hindi na siya katulad dati. Kapag nasa hapagkainan kami, mas kausap pa niyang cellphone niya kisa sa amin ng anak niya. Minsan, excited si Marcus habang kinukwento kung paano siya napuri ng teacher niya sa drawing activity nila. Mami, tingnan mo oh. Ako raw pinakamaganda magkulay sa class. Masiyang sabi ng anak ko habang hawak ang papel niya. Pero si Kathleen, hindi man lang tumingala. Abala siya sa pagtatype sa cellphone niya habang paminsan-minsang tumatango lang. That's nice, baby. Walang emosyon niyang sagot. Kitang-kita ko kung paano na walang ngiti ni Marcus. Dahan-dahan niyang ibinaba ang drawing niya at tahimik na lang na kumain. Doon, parang may kumurot sa puso ko. Dahil kahit anong problema naming mag-asawa, hindi dapat nadadamay ang anak namin. Ang dating masayahin at matalinong paraan ng pakikipag-usap ni Kathleen ay napalitan ng mga buntong hininga at iritasyon. Kapag tinatanong ko siya kung okay lang ba siya, iisa lang lagi ang sagot niya. Pagod lang ako. Pero alam kong hindi simpleng pagod iyon. May kung anong nagbago sa kanya. Madalas siyang magkulong sa banyo dala ang cellphone niya. Kapag may message notification, halos mabitawan niyang hawak niya sa pagmamadali. At kapag sinusubukan kong silipin kung sinong kausap niya, agad niyang pinapatay ang screen. Isang gabi, nagising ako dahil wala siya sa tabi ko. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa sala habang mahina ang ilaw. Nakatalikod siya sa akin at may kausap sa telepono. Mahina lang boses niya, pero sapat para marinig kong isang linyang hindi ko makalimutan. Miss na rin kita.
Nanlamig ako. Pero bago pa niya ako mapansin, bumalik agad ako sa kwarto at nagpanggap na tulog. Buong gabi kong nakatitig sa kisame habang katabi ko siyang humiga na parang walang nangyari. At doon na pumasok ang pinakamalaking balita. Makalipas ang 2 linggo, lumabas siya ng banyo hawak ang isang pregnancy test kit. Nanginginig ang kamay niya habang hawak iyon. Hindi ko alam kung natatakot ba siya o kinakabahan lang sa magiging reaksyon ko. Mike, buntis ako, sabi niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi dahil sa ayaw ko ng anak, kundi dahil sa kalkulasyon sa isip ko. Sa loob ng halos 1 buwan, wala sa aming nangyari. Ang huling beses na magkasama kami sa kama ay matagal na, bago pang bachelorette party na iyon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pakaramdam ko, unti-unting nababasag ang lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa pamilya namin. Pero pinilit kong manatiling kalmado. Ayokong magdesisyon ng dala ng emosyon. Ilang linggo na, tanong ko, pilit pinapakalmang boses ko. Napalunok siya bago sumagot. Ilang linggo na rin siguro. Hindi ko sigurado. Sabi niya, sabay iwas ng tingin. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang posibilidad na niloko niya ako o ang paraan ng pag-iwas niya sa mga mata ko habang nagsisinungaling. Dahil sa 11 taon naming magkasama, kabisado ko si Kathleen. Kapag nagsisinungaling siya, hindi siya makatingin ng diretsyo. At iyon mismong ginagawa niya noong mga oras na iyon. Doon ko napatunayan na ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Minsan, ito'y paghahanda para sa isang bagyo. Hindi ako mahilig sa gulo, pero hindi rin ako tanga. Sa bawat gabing magkatabi kaming natutulog, pero parang estranghero, mas lalo lang lumalakas ang kutob ko. Kaya isang umaga, habang nasa trabaho siya at nasa school si Marcus, tinawagan kong kaibigan kong si Mark. Isa siyang private investigator. Tahimik lang siya habang nakikinig sa akin. Sigurado ka ba rito, Mike? Tanong niya. Kapag nalaman mong totoo, wala nang atrasan. Napapikit ako sandali bago sumagot. Mark, kailangan ko ng katotohanan. Kahit masakit, basta totoo. Ilang araw akong halos hindi mapakali habang hinihintay ang tawag niya. Bawat tunog ng cellphone ko, kinakabahan ako. Parte ng sarili kong umaasang mali lang ako. Na-paranoid lang ako na baka may paliwanag pang lahat. Pero dumating ang araw na kinatatakutan ko. Nagkita kami ni Mark sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City. Pag-upo pa lang niya sa harap ko, alam ko ng hindi magandang balita. Mabigat ang mukha niya, habang dahan-dahan niyang inilapag ang isang brown envelope sa mesa. Mike, pasensya na. Parang bumabagal ang oras habang binubuksan kong envelope. Ang mga litrato at records na hawak niya ay parang mga bala na isa-isang sumasaksak sa dibdib ko. Nandoon si Kathleen. Kitang-kita sa CCTV screenshots na nakangiti siya habang may kachat sa elevator. May isa pang kuha kung saan magkasama silang naglalakad ng isang lalaki papunta sa hallway ng top floor ng hotel. Magkadikit ang katawan nila. Komportable. Parang matagal nang magkakilala. Mike, noong gabing yon, hindi lang sila mga babae sa hotel. Maingat na paliwanag ni Mark. Nakita sa CCTV si Kathleen na umakyat sa top floor. Doon siya pumasok sa suite ng isang lalaki, si Lucas Santos. Isang corporate executive na may event din sa hotel na yon. Hindi na lumabas si Kathleen hanggang madaling araw. Pakiramdam ko, nawalan ako ng hangin. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang mga litrato. Hindi ako makapaniwalang ang babaeng kasama kong bumuo ng pamilya ay kayang ngumiti ng ganoon sa ibang lalaki. Pero hindi pa doon natapos ang lahat.
May inilabas pang printout si Mark. Screenshots ng mga text messages. Hindi kilalang numero ang nagpadala. Hindi matanggal sa isip kong nangyari sa atin sa hotel. Kailan ulit tayo magkikita? At ang reply ni Kathleen, ang babaeng minsang nangakong ako lang mamahalin niya habang buhay, ay parang kutsilyong tumarak diretso sa dibdib ko. Soon, pero mag-ingat na tayo dahil naghihinala ni asawa ko. Doon gumuho ang mundo ko. Ang sakit, Miss Jamie. Ay hindi maipaliwanag. Para akong pinapatay habang humihinga. Habang nakaupo ako roon sa coffee shop, pakiramdam ko lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang naririnig ko lang ay tibok ng puso kong unti-unting nadudurog. Naalala ko si Marcos, ang anak naming walang kaalam-alam na unti-unti nang nasisirang tahanang kinalakihan niya. Naalala ko rin lahat ng sakripisyo ko, lahat ng overtime, lahat ng pagod, lahat ng pangarap na inuna ko para mabigyan sila ng maayos na buhay. At sa isang iglap, parang wala na iyong lahat. Pero imbis na magwala, imbis na sunugin ang bahay, mas pinili kong maging matalino. Tahimik akong umuwi ng gabing iyon, habang natutulog si Kathleen sa kwarto namin. Nakaupo lang ako sa sala at pinagmamasdan ng mga litrato naming pamilya na nakasabit sa dingding. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Dahil kapag sobrang sakit na pala, darating ka sa puntong wala ka nang mailabas na emosyon. Inihanda ko ang lahat, ang mga bank accounts, ang mga titulo ng lupa sa Bulacan, at ang mga dokumento para sa legal na hiwalayan. Inimbitahan ko siya sa isang dinner, sa isang restaurant sa labas ng subdivision namin. Gusto ko ng neutral na lugar kung saan hindi siya pwedeng basta-basta mag-hysterical. Tahimik ang buong biyahe namin papunta roon. Si Kathleen, ilang beses sumulyap sa akin habang nagdadrive ako. Pero wala akong sinasabi. Mahina lang tugtog ng radyo at tanging tunog ng aircon ang maririnig sa loob ng sasakyan. Ramdam kong kinakabahan siya dahil paulit-ulit niyang hinihimas ang wedding ring niya. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Pagdating namin sa restaurant, agad kaming inalalayan ng waiter papunta sa isang sulok na mesa. Mahinang ilaw, elegante ang lugar, at halos puro mga tahimik na mag-asawa lang naroon. Ironically, parang kabaligtaran iyon ang nangyayari sa amin. Habang ino-order niyang pagkain niya, hindi ko maiwasang titigan siya. Iniisip ko kung ilang beses ko na siyang pinagmasdan ng may pagmamahal noon. At kung paano ngayon, halos hindi ko na makilalang babaeng kaharap ko. Bakit tayo nandito? Tanong niya, medyo kinakabahan. Napansin kong pilit niyang pinapakalmang sarili niya sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Nanginginig pang bahagya ang kamay niya habang hawak ang baso. Gusto lang kitang tanungin ng maayos, Kathleen. Sino si Lucas Santos? Parang biglang humintong mundo niya. Nabitawan niyang tinidor niya at malakas iyong tumama sa plato. Napalingon pa sa amin ang ilang tao sa paligid. Unti-unting namutlang mukha niya na para bang nakakita siya ng multo. Hindi ko alam sinasabi mo. Sino yun? Kitang-kita ko kung paano umiwas ang mga mata niya. Doon ko lalong napatunayan na wala nang natitirang katotohanan sa pagitan naming dalawa. Huwag na tayong maglokohan. Top floor ng hotel sa Makati. Gabing hindi ka umuwi dahil lasing ka raw. May mga litrato ako, Kathleen. May mga text messages ako. Biglang napuno ng luha ang mga mata niya. Nanginginig ang labi niya habang pilit na hinahanap ang tamang salita. Ma- Mike, lasing ako noon. Pinilit ako ng mga kaibigan ko. Isang gabi lang yun, wala lang yun. Napapikit ako sandali dahil sa sakit ng marinig iyon. Hindi dahil naniwala ko, kundi dahil nakakalungkot marinig kung gaano kababaw para sa kanya ang bagay na sumira sa pamilya namin. Tumingin ako sa kanya ng diretso.
Isang gabi lang, pero ang batang nasa sinapupunan mo, dala-dala mo habang buhay. Kathleen, ang pagtataksil ay hindi aksidente. Hindi ka nadulas na punta sa kama ng ibang lalaki. Nag-elevator ka. Umakyat ka sa top floor. Pumasok ka sa kwarto niya. Desisyon mo yun. Hindi na siya nakatingin sa akin pagkatapos noon. Yumuko siya habang tahimik na umiiyak. Pero sa unang pagkakataon matapos kong malaman ang lahat, wala na akong naramdamang awa. Pagod na ako. Pagod na akong magtanong. Pagod na akong umasa na aamin siya ng buo. Dahan-dahan kong inilabas mula sa envelope ang mga papeles at inilapag sa mesa. Nanginginig pang mga daliri niya habang tinitignan ng mga dokumento. Tapos na tayo. Nakapag-file na ako ng annulment at hinding-hindi mo makukuha si Marco sa akin. Bigla siyang napahagulgol. Hinawakan niyang braso ko na parang desperadong ayusin pang lahat. Mike, please. Ayokong masira tayo. Ayokong mawala si Marco sa akin. Pero huli ng lahat, dahil habang nagsusumamo siya sa harap ko, paulit-ulit namang pumapasok sa isip kong anak naming tahimik na nasasaktan habang hindi siya pinapansin ng sariling ina. Dahan-dahan kong inalis ang pagkakahawak niya sa akin bago ako tumayo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Iniwan ko siya doon na umiiyak habang nakayuko sa mesa. Mag-isa sa gitna ng restaurant na puno ng mga taong walang ideya na may isang pamilyang tuluyang nagwakas sa gabing iyon. Si Marcos na lang natitirang dahilan kung bakit ako kailangang manatiling matatag. Lumabas ang resulta ng DNA test pagkalipas lang ng ilang linggo. Kumpirmado. Hindi ko anak ang dinadala niya. Nasa opisina ako ng abogado nang matanggap kong resulta. Tahimik lang akong nakaupo habang nakatitig sa papel. Kahit inaasahan ko ng sagot, iba pa rin pala kapag hawak mo na mismong ebidensya. Para iyong huling suntok matapos ka ng paulit-ulit na bugbugin ng katotohanan. Iyon ang huling pako sa kabaong ng aming pagsasama. Dahil sa matibay na ebidensya ng infidelity, nakuha ko ang buong kustodiya kay Marcos. Noong sinabi ko yun sa anak ko, hindi niya pa lubos maintindihan ang nangyayari. Ang alam lang niya, hindi na uuwi ang mami niya. Isang gabi, habang pinapatulog ko siya, bigla niya akong tinanong, "Daddy, may mali po ba sa akin? Bakit ayaw na ni mami dito?" Parang piniga ang puso ko sa tanong niyang iyon. Mahigpit ko siyang niyakap. "Walang mali sa'yo, anak. Mahal na mahal ka ni Daddy. Lagi kitang pipiliin." Si Kathleen, tuluyan siyang iniwan ni Lucas. Akala niya siguro ay paninindigan siya ng lalaking iyon. Pero isa lang pala siyang laro para rito. Maging si Melissa at ang iba pa niyang kaibigan, lumayo rin sa kanya nang malaman ng totoo. Napilitan siyang umuwi sa probinsya nila. Talunan at walang katuwang. Nabalitaan ko na lang na ipina-adapt niyang bata dahil hindi niya kayang buhayin. May mga pagkakataong naawa pa rin ako sa kanya. Hindi dahil gusto ko pa siyang balikan, kundi dahil minsan, minahal ko rin siya ng totoo. Pero sa bawat desisyon niya, ay parang domino na unti-unting nagpaguho sa lahat ng meron siya. At sa huli, wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Masakit isipin na nauwi sa ganoon ng lahat, pero iyon ang pinili niyang landas. Ngayon, makalipas ang ilang taon, maayos ng buhay namin ni Marcus. Natuto kaming bumangon ng kamilang dalawa sa simula. Akong gumagawa ng baon niya tuwing umaga. Ako rin ang dumadalo sa school programs niya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikita kung gaano siya katatag, kahit bata pa lang siya. Dumating din sa punto na natakot akong magmahal ulit. Pakiramdam ko noon, lahat ng pangako ay kayang sirain. Pero nagbago iyon nang makilala ko si Mila. Si Mila ay yung tipo ng tao na payapa lang kasama.
Hindi siya magarbo, hindi siya mahilig sa drama, pero sa simpleng paraan ng pag-aalaga niya kay Marcus at sa respeto niya sa akin, unti-unti niyang binuo ulit ang tiwalang matagal nang nasira. Doon ko na-realize na minsan, hindi mo kailangang pilitin ng maling tao na manatili dahil darating ang tamang tao na kusa kang pipiliin araw-araw. Si Milang nagturo sa akin na hindi lahat ng tao ay manloloko, na may mga tao pa ring marunong magpahalaga sa salitang respeto at katapatan. Napatunayan ko ng isang wasak na tahanan ay pwedeng itayong muli basta't ang pundasyon mo ay ang katotohanan at ang pagmamahal sa iyong anak. Napakabigat, ngunit napakalinaw ng kwento ni Mike. Maraming salamat Mike sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Isang gabing kasiyahan ay hindi kailanman katumbas ng habang buhay na pagkawasak ng pamilya. Ang kalayaan ay hindi nangangahulugang kawalan ng responsibilidad. Sa sandaling pumasok tayo sa isang seryosong relasyon o kasal, ang ating mga desisyon ay hindi na lamang para sa ating sarili. Ito ay para sa ating asawa at higit sa lahat, para sa ating mga anak. Ang pagtataksil ay hindi isang pagkakamali na parang aksidenteng natapon ng tubig. Ito'y isang serye ng mga desisyon. At ang bawat desisyon ay may kaakibat na presyo. Sa kaso ni Kathleen, ang presyo ay ang kanyang pamilya, ang kanyang dangal, at ang kanyang kinabukasan. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Mike at Kathleen? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga opinyon. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Dear Jamay para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa susunod nating confession.